Ngayong gabi ay matutulog ako sa tapat ng hotel na abandonado. May reputasyon ang gusaling ito na pagsapit ng dilim ay delikado. Bukod sa mga elemento na sa gabi nagpapakita, mga tulak at gumagamit, dito din daw nagkukuta. May dumaan na pulis. Mag-ingat nga raw. Pinasok ko ng madaling araw ang loob nito. Natin oras 1:56 na. At nilibot ang mga nakakakilabot na kwarto. At ang pinakamalala, ilang oras pa lang ako sa pagkakahiga. Naalimpungatan ako sa tinig ng isang babaeng tila nagwawala. At ang buong pangyayaring ito sa CCTV ay nakuha. Binalikan ko ng umaga ang pinangyarihan para usisain ano yung narinig kong sigawan. Pero sa halip na sa lugar ay muling babahala. Adventure sa taas ng gusaling ang aking ginawa. At napakasolidong view sa tuktok ang Gantimpala. Ano ang aking naging karanasan sa gusaling kinakatakutan? At ang pangyayaring sa security cam ay nakuhanan. Babaeng pinagkakatuwaan ng mga kaibigan o isang insidente ng karahasan? Samahan niyo ako magpalipas ng gabi sa hotel na abandonado upang matuklasan. What is good, fam? Yeah, may manok. What is good, fam? It's your boy Benjo. So ngayon, meron tayong dagdag security sa ating trike house. Saktong-sakto kasi mamaya papunta ako dun sa abandoned hotel. Meron siyang night vision, tsaka meron siyang tracking. So kung may gumalaw mamaya, makikita natin. So sige, kabit na natin. Hapon na nang nasimula ng biyahe ko. Ang aking binabaybay ay ang pinakamahabang bulwaryo. Isang mahabang daan na 4 na bayan ang nasasakupan. At sa gilid ng kalsada ay view ng karagatan. Ang dami kainan dito sa boulevard na to. Hanap ako ng pagmimerendahan muna natin. Nag-stop over muna para yung lakad ko mapag-isipan. Pakarami talagang tao pagka sunset time. Pero yung pupuntahan natin mamaya, walang tao. Sobrang tahimik, madilim, walang ilaw, wala lahat. Saan nakukuha yung sunset sa likod ko? Nagmerenda muna ako at nagpalipas ng oras sa may dalampasigan. At ang totoo, medyo nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa sa hotel na abandonado. Pero sa huli, nakumbinsi din ang sarili na puntahan na ang gusali. Nandito na ako sa spot. More than half a year na nung last ako pumunta rito. Kasama ko si Mrs. that time. Pero hindi kami nagpaabot ng dilim dahil ang mga lokal ay may bilin sa amin. Marami dyan something broken glass. Ay, yun lang. Binabahay. Nagpapakita ko. Nakakatakot ko talaga dyan. Pero huwag kayong maidilim at delikado din. Balak ko talaga mag-overnight nun. Pero kasama ko nga si Rox. So hindi ko na. Pero ngayon, nandito na ulit ako sa spot. Papasukin ko yung loob nito. Pero baka tumawag ako sa tropa. Baka rumess back tayo para at least may kasama ako. So magpe-prepare na ako ng dinner. Tapos mamaya pagkakain ko, adventure tayo sa loob. Sobrang lakas na rito sa dagat, tagusan kasi yung bintana ko. Sinara ko ang bintana para maayos na makapagluto ng pasta. Samar muna. Gumukulo na yung tubig natin, sana nga yung pasta. Pagkaluto ay nag-set up ako ng campfire para sakto sa pelikula. Kanina medyo umambon ng konti pero maganda na ulit yung panahon. So, ayun, nag-set up ako ng movie sa labas. Tunood lang muna ng movie. Medyo creepy na movie, classic na movie. Sinalangan ko ng movie na nakakakaba, pampagana habang hinihintay ang tropa. Di ko alam may lumiligid na pala ng orb sa dulo ng camera. At isang beses dumaan pa ito sa gitna. Ang orb ay pinaniniwala ang espiritong gala sa litrato o video na kukuha. Pero sa ngayon ay wala pa akong idea sa nahagip ng camera. Kaya chill pa sa panonood ng pelikula. Dumating na yung ating mga rescue. Kinahanda ko ng aming hapunan nang may biglang mga pulis na dumaan. At tungkol sa seguridad ng lugar, kami ay pinagbalaan. May dumaan na pulis. Mag-ingat nga raw kasi mayroong mga ganyan di natin masabi. Pero sabi naman nila kung may sakasakali man, ando lang yung police station. Tara, that's it. Kaya, Zelda 14. Big Mac. Kaya wala tayong upuan. So, eto na, pwede na sa kanila to. Sa gilid ng campfire kami naghapunan. Tinatapos lang namin ang aming dinner. Tapos, game time na dahil. Medyo kinakabahan pero kaya-kaya natin yung 3 tali. Ano Charles, kaya? Excited at kinakabahan, pero sa isa't isa ay naghiraman kami ng tapang. 1:56 na ng madaling araw. Dito na kami sa pinaka-entrance. Papasok na kami. Magkahalong kaba at kuryosidad ang aking nadarama. Iba't ibang tagpo ang lumalangoy sa aking imahinasyon. Pero ang pagkabahala ay isinantabi ko muna at sa gusali ay tinuloy ang aming misyon. Nagpasya kami na maghiwalay muna para ang lugar ay mabilis maikutan. May narinig akong para nagbubulungan.
Dito na ako sa... Ayan na naman. Yung mga rest back team pumunta dun sa kabilang side. Dun sila umakyat para mas marami kami makover na lugar para maipakita natin. Medyo delikado ang ating lugar pero exciting kung ano makikita natin. Nandito na Pagkarating sa ikalawang palapag, yung isang restback parang ayaw na maglakad. Mga basag na bowl ang kanilang nakita. May tulo. Yung mga brown binasag. Ito na ayaw ng ganito. At sa likod may isang hugis lapida. Tinuloy ko ang pag-iikot sa gusali at sa kwartong ito, nakakakilabot na mensahe ang bumati. Nagulat ako sa mga nagliparang paniki. May mga nakalagay. Panay ganito. So medyo eerie yung lugar. Sinilip ko yung maliit na kwarto at di maiwasan tumintig ang balahibo. Ito siya, yung hagdan-hagdan dito. Mainit sa loob. May mga ibis. Bumalik na ako sa pangalawang palapag kahit na kinakabahan. At sa lalim ng gabi, nasilayan ng aking tricycle na tahanan. Wala talagang ibang ilaw sa paligid kundi ang munting liwanag ng buwan. Tinuloy ko ang pag-iikot sa taas ng marahan. Nang may hugis tao akong nasulyapan. Restback team lang pala, gusto akong pagtripan. 2:49 ng madaling araw. Medyo nakakakilabot talaga. Wala namang nakitang kakaiba. Bukod lang dun sa pakiramdam. Pagkatapos ng takutan, ang gusali ay sabay-sabay na namin nilisan. Hinahanda ko na sana ang trike para kaming tatlo ay makapagpahinga na. Paano kami magkakasya? Bahala na. Pero biglang nagpaalam ang tropa. Uy, Bounce na din kami. sipat na kayo? Oo. Salamat tol. Isa ako matutulog. Kala ko dito kayo matutulog. Bounce na Salamat, din. salamat, Chard. Ingat. Salamat sa pag-rest back nyo. Salamat. Ingat din. Ayan, umalis na yung ating rest back team. Mag-isa na lang ulit ako rito. Wala na tong atrasan kaya hinanda ko na ang higaan. Sana naman wala tayong nagambala dun sa loob. Tutulog ako dito. Sana maging matiwasay yung gabi ko. Sinarado ko na rin ang pintuan at humingi ng proteksyon para sa kaligtasan. Pero ilang oras pa lang ako sa pagkakahiga, naalimpungatan ako sa tinig ng babaeng tila nagwawala. Dahil nasa maling angulo ang bintana, sinubukan ko na lang pakinggan ang mga salita. Ko muna yung flash ng camera para may naririnig ako mga tao sa labas. Ang mga pangyayari hindi ko nakita pero ang CCTV lahat nakuha. Sabay-sabay natin tingnan sa dulo ng video mamaya. Hindi na rin ako halos nakatulog dahil ang diwa ko ay nabulabog. Binuksan ko lang ang tahanan at nagmuni-muni muna sa karagatan. Good morning. Time check, 6:45. So, medyo tinanghali na ako ng bangon. Past 3 na nga ako nahiga kagabi at saka kanina nga madaling araw. Gising ako kasi may narinig akong parang may tao. So, curious ako kung ano yung nakuha nung surveillance cam natin. Tara, start na tayo umaga. Puyat, pero let's go. Naghanda na ako ng tubig na maligam-gam. Ito, kumukulo na. Ayun siya, gumalaw siya. Gumalaw siya, ibig sabihin may sinundan na movement. Sobrang curious ako kung ano yung nakuha kagabi. Kanina madaling araw. So, check out natin itong Pagkatapos, ang gusali ay agad ko nang binalikan para matingnan ko ano yung kaninang sigawan. pasok tayo ulit dito. Ayun, grabe ang daming basig na bote. Gabi hindi talaga pupunta dito mag-isa. Pero ibang vibe sa umaga ang aking nadatnan. Maaliwala siya dito. Okay, I like it, want it, need it. I gotta have it, call me greedy. Just like magic, they don't believe it, no excuses. I ain't making no truces. Hindi na kami nakaabot dito kagabi. Ito yung kagabing hugis lapida, groto lang pala. Hindi dito, brother. Umakyat na ulit ako sa taas. Yung insidente kanina, baka dito may naiwang Laki bakas. talaga ng lugar na to. So may parang magkakaibang kwarto yata to. So ang narrow ng kanyang lobby ng hallway. Medyo kaba pa rin, medyo ano pa rin sa pakiramdam. Pero madalas kasi para nasa isip na lang yan. Ito yung bandang likod na to. Napadpad na ako sa harapan. Sa dulo nito yung pinangyarihan ng sigawan. Pero hindi ko pa nakita yung security cam, kaya lumiko muna ako sa kalagitnaan. Routine ko lang ng isa to. Wala akong nakitang kakaiba, kaya naisip ko na mag-adventure muna. Parang gusto kong akitin doon taas. Ano kaya? Hindi natin malalaman kung hindi susubukan. Ilagay na lang ako ng chest strap para ma-POV natin yung pag-akit ko.
Okay, so tara na. So ito, lalagay ko na lang rito sa loob ng bag. Sana hindi ma-disconnect. Okay, so ando na yung drone. Akit na ako rito. Nandito yung bag ko. So, sana hindi ma-disconnect yung wire niya habang umaakit ako. Nandito na sa loob yung remote control. Pero anyway, sige, kaya natin to. Hopefully hindi ma-disconnect. So akitin na natin. Hindi nga na-disconnect pero mag-isa siya lumipad. Pumunta sa buhanginan at mukhang magka-crash ng tuluyan. Naggalaw. Oh my gosh. Naggalaw yung joystick. Pumunta siya dun sa dagat. Mag-isa. Kinabahan ako. Buti walang babanggaan. So tara, take 2. Makapigil hininga ang paglalakad ko sa gusaling inabandona. Very narrow yung tapakan. Kaya dahan-dahan lang ako. Dahan-dahan at maingat sa bawat hakbang. Tayo sa pinakaharap. Matapos kong akyatin, itong napakatinding view ang gantimpala sa akin. Nalagpasan ko rin yung takot ko rito sa abandoned na hotel na to. Kagabi nakapag-overnight ako, pinasok namin ng madaling araw. Kung ano yung kinakatakutan ko, kung ano yung pinaka-iniilagan ko. Yun yung ginagawa ko, nakanker ko yung weakness ko, yung inner bitch ko. Nakanker ko. Nalagpasan ko din yung takot ko. So tara, baba na tayo. Punta tayong dagat. Ang ginawa kong stunt is hindi safe. I'm a very adventurous person. Talaga extreme yung adventures na mga ginagawa ko. Even before, 8 years ago, 2016, nag-trek ako sa Himalayas mag-isa. So 8 araw ako naglalakad dun sa kabundukan, sa thickness ng jungle dun sa Nepal. 8 araw, mag-isa. Walang porter, walang guides, wala talaga, ako lang. Sinubukan ko lang kung kaya ko. Kinaya naman. And then, tumalon ako ng eroplano. 3 times ako tumalon ng eroplano within 24 hours. Good. Yun yung nag-start ako mag-aral ng skydive. Mahilig ako sa may extreme adventure. This what I've done, hindi siya normal, hindi siya safe. Extreme adventure siya. So, wag gagawin, wag subukan, wag tularan. Lipat ko yung trike dito sa kabila. Nilipat ko rito para mamaya maganda yung view ko pagkakain na ako. Time na para magdagat. May dala akong upuan. Walang ibang tao sa kaliwa at kanan, likod at harapan. Kaya ang oras at lugar na ito ay akin lang kahit panandalian. Let's go! Let's go! Gago, malaki! God! Matanggalin ko pa yung sombrero ko eh. Wow! Sobrang solid yung experience na yun. Ganun lang talaga siguro. Kailangan mo lang matutong libangin yung sarili mo. Kahit mag-isa ka, hindi mo na kailangan ng iba para maging masaya. Luto na tayo ng brunch na siguro. Hindi lang almusal to. Solid ang view ko ng kusina pagbukas ang bintana. Nakalimutan ko i-set up yung solar power kanina. Pero maganda pa naman ang tama ng araw kaya habol pa makapagkarga. At eto, time na para ilabas ang nakatagong sandata. Magsishower ako sa labas. Sa lagkit ng tubig dagat, ito ang lunas. Okay, ligo muna ako para ma-price ko na. Phone ringing off the hook, man. I just woke up. Turn it off and start the day. Easy to it, hold up. Haven't got the pot hot. Okay, fresh na tayo. Hindi ko alam how else to explain this, pero iba yung press ko. Pagkatapos mong maligo sa dagat, sa malagkit na tubig, nothing beats yung shower afterwards. Dito ako nagpapatuyo ng towel. Ito, pinatutuyo ko muna bago ko tatakpan. Ito naman yung aking boxers kanina. Sasayin muna ako. Habang naghihintay, gitara muna. Umapaw yung tubig dahil nalibang sa gitara. Luto na ang kanin, ngayon naman ulam ng isa lang. Lunch is served, classic. We have fried chicken, tsaka rice. Luluto pa sana ako ng itlog pero palagay ko sakto na sa akin itong 2-piece chicken. Let's eat. Hindi ko alam kung narinig kung gaano kalutong to.
Hindi ako nakapag-almusal kaya bebelo ako ng matindi. Bala ko sana pumunta dun sa kabila kasi lang medyo inaantok pa talaga ako. Binaligtad ko na yung trike, magandang shade natin at sakto din yung pasok ng hangin. Habang nagpapaantok ako, naalala ko yung tinig kaninang madaling araw na narinig. Pasado 3:00 na nag-off ako ng ilaw. Nang maalimpungatan ako dahil sa narinig na sigaw. Hindi ko masilip ang pinanggagalingan ng boses ng tao dahil yung bintana ko ay nasa maling anggulo. Tinanggal ko muna yung flash ng camera para may naririnig ako mga tao. Sa puntong ito, ang ingay ay hindi ko lubusang mapakinggan pero sa CCTV malinaw na nakuhanan. At nang mapanood ko ang video, ito ang natuklasan. 4:58, makikita ang isang babae at 4 na kalalakihan. Ang babae ay napagigitnaan at mukhang napagkakatuwaan. Hanggang sa may naganap ng sigawan, hampasan at hilahan. Napaupo ang babae at tila umiiyak at nang lalapitan ng 2 lalaki, tumayo ito at ang isa ay tinulak. Dito mukhang ang sitwasyon ay kumalma na at nag-uusap-usap na lang sila. May liwanag na at ito ang nakuhanan. Umupo yung babae na lalaki ang nasa harapan. Lumapit pa ang ibang kasama at siya ay napagitnaan. Yumuko yung isang lalaki at tila yung babae ay binubugahan. Liwanag ay tumitingkad na, kaya sa loob na nila tinuloy ano man ang trip nila. Pero may nagpaiwan na isa. Matapos ng 20 minuto, lumabas na ang grupo. Ang isang lalaki, wala nang damit sa katawan. Naglakad na sila papunta sa kabilang babaan at sabay-sabay na silang lumisan. Palagay ko ito'y magkakaibigan nagkatuwaan lamang. Pero hindi may iwasan na ang isip ng iba ay mabahiran. Lalo pat ang reputasyon ng gusaling to kung sa gabi kinakatakutan, sa araw na may ginagawang taguan ng mga magkasintahan. Marami dyan. Base na rin sa mga vandalismo ng kalaswaan at yung iba pa nga ay sinusulat kung nakailang round sila at kailan sila dito nagkanto. Ikaw na magdugtong, alam mo na yan. Kung kanina ay naalimpungatan ako sa sigaw ng isang babae, ngayon na may samayin hinatinig ng mga binibini. Nanonood daw sila ng Tricycle Diaries. Pinakita pa sa akin ng phone niya para daw may ebidensya. Magpo-photoshoot daw sila sa gusali habang may liwanag pa. Salamat for saying hi, Zillian and Jana. Tinapos ko ang araw habang sa dagat ay nakatanaw at nagkakape. Naisip ko ulit yung thrilling na exploration kagabi. May dumaan na pulis. At yung hardcore adventure sa tuktok ng gusali. Ang masasabi ko lang, Sige, ingat kayo. subukan natin na yung takot ay malagpasan. Kahit ano pa yan. Lumipat sa panibagong lugar na tirahan. Yung negosyo hindi mo masimulan, hindi ka mananalo kung di mo susugalan. Yung crush mo, ay ayaw mo na manood ng sine at pumunta ng pasyalan. At yung pangarap mo nakagarahe lang dahil gasolina ay kulang, gawan mo na ng paraan. Sa primera muna simulan, uusa din yan kahit dahan-dahan. Sa huli, nag-appear rin ang sariling karuwagan at may bagong alaala na sa pagtanda ko ay babalikan.